10mm po yung. Then yung plastering po rito sa gilid is 1cm. Hello, nag-adjust tayo. So ayos pa rin. Makukuha nila yung ano, may graba pa yun? Meron pa. Katapos sa 5. Sige. Kaya to? Tama na to. Okay na yan? Oo, ibaba. Good morning mga karohas. Good morning. Good morning. Araw po ng Biyernes. Louie, good morning. Good morning. Adonis, morning. Good morning. Master Jo. Good morning. Ayan, tsaka si Marvin nandito. Good morning. Prepare muna bago pumunta ng Anyana. Ay, si Kuya Boy, good morning. Good morning, boss. Ayan. Babanto po siya sa radiator ng tubig. Magkakapon lang yan. Ayan. Ang tubig na ginagamit dito yung ano, yung nabibili po sa mineral station. Bumili nga pala tayo kahapon ng ano, ng 4 na litrong ano po ito, solid ng soil guard. Naka-schedule po para sa ano to, buhos sa footing doon sa may back extension area. Yes, Andy, good morning. Good morning. Ayan. Okay na sila rito. May magdadala ba ng motor? Wala. Doon na lang yung view, sa kabila muna. Iakyat mo sa may sidewalk. Buhos na yun, bago dumaya. Papainitin mo na yung owner. Sige ha. Ingat. Sunod na lang ako rin. Alis na po sila. Bali ito mga karaw, start na po tayo. Bali magbo-boost po tayo ng footing dun sa Anyana at saka rito sa phase 5. Kaya samahan niyo po muli kami ngayong araw po ng Biyernes. Enjoy watching po. Tara! Dito na tayo sa phase 5. Si Kuya Richard yata baka hindi makapasok. Mukhang rinang kaso. Ayan si Bilog rito. Hello, good morning. Good morning. Si Ricky. Rick, good morning. Good morning. Dong, good morning Badong. Saka si Marvin. Ayan, bati ulit kay Marvin. Yan, bali dito nga po pala nilinis na muna natin yung mga kalat, tapos yung mga sobrang buhangin dinala na muna natin doon. Yung mga sobra na yan magagamit po namin yan dito sa kabilang project. At ito sa gilid ipapa-clearing na muna rin natin to. Yan, bali yung susunod na gagawin po rito is yung tiles sa cladding. Yan yung content natin kahapon para mas magkaroon pa po siya ng buhay, magkaroon siya ng forma. Yan. Tapos kapag napinturahan pa po yung gate at saka yung grills lang, mas lalong gaganda po yun. Yung clearing muna tayo rito para kapag umulan hindi na po namamahay yung tubig dito, hindi siya maistakan. Akala ko nga hindi papasok eh, no? Sabi mo kasi masama pakiramdam sa mukha. Kaya good morning. Good morning. Kaya naman o, kaya no? Kaya. Okay, meron na tayong delivery rito kaninang umaga. Bali, graba, buhangin. So, nakigamit muna tayo ng space dahil wala talaga eh. Wala talaga tayong space dito. So, kagaya naman ng una, nakita nyo may tambak ng lupa dyan. Pinahakot naman kagad natin. Pero tingnan nyo naman ngayon, may buhangin, graba. Yan naman ay tatanggalin din po natin kasi magagamit po yan dito. So, ito muna yung stockpile natin. Okay, start tayo rito. Bali ang assignment natin dito is footing, buhos. Ang bubuhusan po natin to. Sa plano po isa 2 metro simula po rito sa pader na to hanggang dito. Pero mag-a-adjust pa po kami sa poste. Ayan na, mag-a-adjust pa kami sa poste. Ayan, nilaglag na po nila yung mga ilang parilya na nagawa. Doon pa. Magbabawas ng tubig doon, no? Dito na lang gagaling yung tubig sir. Oo, dyan mo na lang muna sa gilid. Kahit mahuli naman yan eh, yung gitna, okay lang.
Ano to sir? 450. 450 na yun. 400 450 cm simula rito sa ano. Iskwalado na yan, log. Pero Ito na po yung mga nakanilyo po nila. Yan, 16mm rebar, 10mm po yung stirrups natin. Tapos sa parilya is 16mm. Yan na. 194. 194 mo nga yung bread. 194. Bali lang yung binawas natin. Ano? Yung bali rito sa pader. 194 cm tayo. Din. Para sa poste. Yung finish. Kasi pagka... ito. Dito tayo. Yan, kapag naitayo na po yan dito. Hanggang dito sa stirrup natin. 190. Ano, antansi. 194. Tapos kapag nagporma na ng pamorma para sa buhos ng poste, bali ano naman po yun, plus 5 cm dito. Yun yung pinaka-concrete cover niya. Bali total of 199 cm. Then yung plastering po rito sa gilid is 1 cm. Ay, isulain na lang. Poroto yun eh. Sinukat ko yung kapon eh. Ay, ulitin natin. Poroto yun eh. Dito ka kumuha. Dito na lang mo. Diyan ka kumuha sa ano. Yan. Akin na ako nakahawak, Rick. Adjust mo ha. Yeah. May lapis ka dyan. Ige. Atra. Labas konti. Op. Tama na. Okay na. Yan. Yan. 450 cm. Dito pre sa akin. Dito. Log, pag nilagay mo yung poste, ipasok mo naman ng mga ano lang. 446. 4 cm lang yan. 4 cm yan. 4 cm. 450. Ayos. Okay. 4 cm lang yung labas dito. Ipasok mo ng 4 cm. Parehas na rin yung ganito. Dito, ano lang, 194 lang tayo dito. Pero parehas na lang. Pareha. Yung poste niyan sir, pahiga rin. Pahiga para kasya yung bintana. Yung isa pa. Ganun din Dito ko lang nalagay yung tubo yun ha. Bakit mahuli pa? Kahit mahuli na yung tubo, maulalim naman yung ano natin eh. Kasi ang mga yung natin yung dito eh. Parang pa. Kompleto na to. Pati spacer meron na rin po siya. Yung ginamit na namin na spacer, yung pinagtibagan po ng ano, ng lupa. Tapos naka-alambre na lang po siya. So sa layout, so kinuha talaga natin yung property line para sa extension. Para pagka nagkasukatan po, hindi naman po magkakaroon ng violation. So 50,000 po si construction ban. Sayang. 50,000. Ang laki-laki. So magtataka lang kayo pagka dito sa Angelic, nasa 18 square meter po yan. Kaya hindi na po mapupunta sa pagitan ng dalawang bintana yung haligi. Bali lalagpas po tayo. Kasi 18 square meter lang po ito. Pero kung 22 or 21 square meter, bandang nasa gitna yan. Yung mga Angelic. Yan, halos nakompleto na po pala nila yung ano rito. Yung mga anilyo. Ayos na. Pinatapos lang yung layout. Pagka natapos yung layout, iskwalahin po namin yan bago tayo magbuhos. Ito problema natin. So isa sa mga disadvantage kapag may nauna na nagawa dito sa floor area. So ito naka-tiles. Dito talaga kami po naghahalo ng semento. Yun nga lang, adjust tayo baka dito na. Bibili sana kami ng mixing board, kaso nga lang maliit yung kalsada rito. Pag naghalo po kami, konti lang yung may halo, baka lumagpas po kami rito. Umabot po kami sa gitna. Ayan, dito na lang. So ilang semento lang naman yung gagastusin natin dito. Andiyan na po tayo maghahalo. Yan, kailangan po kasi semento natin yan para sa mga susunod na haluan. Yan, meron na tayong mixing area. Ano, may kuryente? Ano mo na lang, Bin? Palat, tandaan mo ha.
Tandaan, baka madali natin. Tapos ito nga, yung studs natin dito. Medyo punong-puno. Punong-puno pa ng gamit. So, may palaka, Rick. Walang palaka. Wala. Mabuti wala, boss. Takot ako sa palaka. Takot ka sa palaka. Walang palaka. Pero din banda may palaka. Nakita ko eh. Lalo na pag bulubuot na. Oo. Malaki. Yung isa. 2.5 na siya eh. Ayos na tayo rito. Ilan yung sukat sa kabila? 2.5 na. Dito, 6. 206. 2.6. Hindi, may ano pa kasi tayo dyan. Nag-adjust tayo ng ano. Ito, nag-adjust tayo. So, ayos pa rin. Makukuha nila yung sukat dito sa kabila. Yan dyan. Tingnan mo kung makaka 6 meters. Log. Simula doon. Sa dulo. Sa dulo pa rin. Yeah, after po namin matapos yung layout namin dito, susukatan naman namin sa kabila. Ilan? 4.5. 4.5. 405. O di sakto na. O plus yung CR kasi nila, yung TNB 2 meters. So 6 meters lahat. Yung 5 cm kasi dyan atin pa eh. Dahil nag-adjust tayo ng ano rito, ng poste. Okay na. O. Pasok na tayo sa ano. Pasok tayo sa sukat. Yan, walang violation na to kapag natapos natin. So both sides, hati pala to according sa plano. Tig 2 meters po sila. Then tig 6 meters kasama yung sa TNB. Yan, 4.5 po yung kinuha natin dito hanggang sa dulo. Yan, okay na tayo rito. Yan, ilalatag na lang po itong mga poste. Yan, tapos may adjustment. So itong tansi namin, ito na yung pinaka-adjustment. So magkakatalo pa po yan sa ano, susukatan pa po uli yan kapag pinormahan na po yung mga poste. So another sukat naman po uli yung gagawin. Bago nga po pala magbuhos, ano, lalagyan po natin yan ng sulignum soil guard. Kaya na lang natin i-bilin. Rick, sulignum ito ha. Andito sa ano. May tira pa yun tayo sa kabila. Sinaling ko na dito. Ayan. Ano yan na. Yan na, tuyo na po yung isang column. Dito. Ay. Ito lang. Sige, kamay mo kami. Isikit mo yung ano para yung anilyo sa ano, sa bakal. Ay, sa ano ito. Hulog. Yan. Banti dito. Tinga. Ito mo bangat yan. Papunta naman tayo ng Anyana ngayon dito sa may Bel Air. Sa nagtatanong nga pala, ang location nito ay sa Mulawin, Tansa, Cavite. Ayan, bali gamit lang po muna natin itong e-bike. Hindi muna natin makakasama si Mrs. ngayon. Ayan, meron tayong aasikasuhin sa eskwelahan, pero si Mrs. na po yung ano, mag-aasikaso para sa mga bata. Ayan, mukha naman maganda yung weather natin ngayon. Wala naman senyales ng uulan or may bagyo. So, blessing tong araw na to para sa trabaho natin. Okay, let's go. Tara. Ito yung bypass road na bago na pagdating po namin dito sa may Barangay Biga, kakanan na kami papunta rito sa may Anyana Bel Air. Napakasarap magbiyahe rito, lalo na pagka ito yung gamit mo, motor, e-bike. Sarap sa pakiramdam, tsaka malamig, mahangin. Ayan, shoutout nga po pala, tsaka happy birthday kay Sir Arnold Sanchez. Yan, mabuhay po kayo hanggang gusto nyo. Yan, God bless. Tsaka kay Ma'am Mikaela Custodio. Yan, more birthdays to come pa. Happy birthday and God bless po. Sarap mag-e-bike. Lamig sa balat. Dito na po ulit tayo sa Anyana Bel Air. Ayan. Good morning kila client owner, kay sir and ma'am. Yan, God bless po sa inyo dyan.
Yung update nga po pala sa Hakot Panambak sana kahapon, naka-schedule to kahapon, kaso nga lang fully book sila. Yung truck, gamit lahat. Kaya ito pong mga lupa ay nandito pa. Hindi naman po namin to sasagarin na ipahakot lahat kasi magbabalik pa tayo dun sa bawat column. Siguro yung kalahati lang po muna sana. Kaso nga lang medyo busy po yung hardware store na lagi nating regular na pinagpapahakutan. Meron na tayong buhangin dito. Yan, mini dam. Buhangin. Ayun, graba. Yan, may extra hukay pa kami rito. Kuya Boy, good morning po, Kuya Boy. Morning. Morning, Master Joe, good morning. Hi, good morning, Alex. Louie, Good morning. Ayan, nabati ko na sila kanina. Ayan, nakatayo na po tayo. So, yung isa sa mga assignment po natin, so ayan, sa column. Yan, kagaya rin po sa phase 5 kanina. Ayan ba, syempre, nagugas na kayo, ay nagugas. Naglagay na kayo ng suligdom. Kaya pala, ano na rito, gamot na. Okay, isa-isahin po natin. Bali, ito nga po palang poste, isa pahabol na lang po ito. Tsaka magkakaroon pa rito, pero sa plano namin wala siya. Kasi sabi namin, balang araw baka i-extend to ng may-ari. Meron na tayo. So dati tinatanong po sa amin niya kung bakit maglalagay tayo ng poste dyan, pero na lang naman po yan. At tawag dito, basta maganda po yung dahilan natin. So dito, ayan, wala po siya rito. So bago kami mag-umpisa rito, inabol po muna namin ito. Bali yung pinopostehan pala namin doon dito sa pinakalikod tatlo to. So yung pagitan ng una, yung dito banda sa extension, yung mga magiging back extension na yan, simula sa kanto hanggang dito. Asa ano po yan, 380 plus 145. Yan, 525, 5.25 meters. Yan, tapos yung isa naman, 2.75 plus 2.75 5.25 plus 2.75. Ayan, sarado 8. Ayan, 8 meters po. So ito, pahabol na lang po itong dalawang poste nito. Ayan, ang usapan na lang po namin sa opisina, ka-level na lang po ng asentada rito. So yung pinaka perimeter natin dito 2 meters. So hanggang doon lang, hindi kagaya nito na nakasagad hanggang dito. Pwede daw to kung isasagad pa natin. Yan, kaya kini-question nila tayo na nakaraan. Ito medyo mataas-taas to. Yan, medyo nasa 3 meters na higit po siya. Okay. Ito na, nakasetup na. Bagyang malalaki nga lang po ang ano natin dito, ang poste. Tapos yun sa biga natin. Ilan tong biga natin dito? Ilan yung sukat nito? 20 by 30. Yan, 20 by 30 biga. Yan, 20 by 30 yung sa biga, parilya, tapos lahat naka-spacer. Spacer sa gilid. Yan, sa gilid po ng lupa. Tsaka dito, meron din. Yan, tapos nakasetup na yung ating mga vertical para sa asentada. Yan. Bubuhos na sila rito. Buhos. Madami-dami yung bubuhusan namin. So ito yung 5.25. Yan po yun. So ito naman isa 2.75 yan meters. Tapos magdadagdag po kami rito. Yan, dagdag po kami ng isang poste pa dyan. Tapos dito may 4 na poste pa po tayo. Yan, yung 4 na poste natin dito matataas din, kagaya po rito. Yan, kasi ang finish nito, kakaroon po siya ng slab din pa second floor na. Yan, kompleto naman. Sa isang ano, column, ilan lang inabot? 3 semento. Yan, 3 semento. Mataas. 30 ang buhos natin, no? Yan, 30 cm yung pinaka depth, yung pinaka buhos. Yan. Bali sa isang column pa lang po 3 semento. Ay, 3 semento. Tapos ang buhangin nun, ano,
6. Tapos siyam ang graba. 1, 2, 3. Yan, 1, 2, 3. Tapos dito double gate, may service entrance, poste sa dulo. Yan yung sa structural layout natin dito. Baka siguro itong nakikita ko na to may follow up pa to. Yung buhangin dito tsaka graba ka, baka may follow up kagad to. Ang importante itong lupa matanggal natin. Punta muna tayo rito sa opisina ng Anyana. Yan, meron lang po tayong i-clarify rito sa mga plano. Yan, kasi napansin ko rito sa may sa may corner area niya, wala pong tie beam. Tatanong lang natin kung sakali kung pwede natin lagyan. Total naman sa ground area siya. Ang mga kine-question kasi dito yung sa may second floor minsan, pero asta din natin. Medyo malayo kasi yung pagitan ng mga poste. Op, yan. Hello po, magandang araw po. Ayun sir. Sir, wala pa sa inyo. Wala pa. Kakaalis lang kasi may inspect lang. Sir, baka may idea ka lang? Wala sir. Idea. Pagdating sa ganyan sir, wala. Bukod yung namin. Bukod yung trabaho namin. Sige, sige. Babalik na lang po ako. Sir. Mga anong oras po kayo? Tawagan niyo si engineer. Nakalimutan akong number po eh. Tingin na lang po number niya. Ito po. Maraming salamat po. Sir, Thank you. Apo. Sige pa. Thank you. Op, yeah. Ayan, bali wala si engineer dito. Yan, nagbigay naman ng calling card. Tawagan na lang natin. Dito kasi yung pagitan na magkabilang poste sa 4 meters. So sa standard kasi kapag magbibiga or magbubuhos tayo, gagawa second floor na sa 3 meters lang sana. Pero ang nakalagay naman po kasi dito is extension niya is 1.85. So kakayanin na. Ang tinitingnan ho kasi namin dito yung sa baba wala po siyang biga. So meron siya pa ganito. Sa gilid, dito sa gilid meron din. Pero yung papunta po rito wala. So interlock po sana maganda. Kung may biga to sa ground, mas maganda naka-interlock. Pero pagdating naman po rito sa taas, yan sa second floor framing plan, meron po. Yan, meron na po siya. Pero pagdating lang dito, mas maganda sana meron tayong balagbag dito tsaka rito. So itatanong din natin. Pero pwede rin kung maglalagay pa ng isang poste rito, mas maganda. Pero kaya na po kasi 1.85 meters lang naman. So ito tatanong natin kung pwede kasi sa ground naman yan. Pag nag-okay po tayo sa ilalim, tatabunan din naman po natin. Ang komplikado rito ito, yun sa second floor, yan yung minsan tinitingnan nila. Okay, tara. Magandang araw sir. Sir, dito lang po banda. Ito kasi meron siya bawat gilid, pero yung pag ganito ang wala. Ayan, yung dito wala na siya. Balak sana namin lagyan. Paano sir? Paano? Ito, dito maglalagay lang kami ng tie beam niya. Kasi para ma-interlock lang namin sa ground area. Pero magkabila, meron po siya. Pero yung dito lang ang wala. Yung span kasi nito medyo mahaba na, nasa 4 meters na po kasi ito eh. Pero sa ground area lang naman. Pero pagdating dun sa taas, susundin pa rin po natin to. Yan, dito lang po yung maglalagay kami. Ayun sir,
try nyo lang mag-send nung nung kahit parang scratch lang na Sige. i-send nyo sa para ma-check yung technical natin. Sige ha. Okay. Sabi, iniisip naman namin, nasa ilalim naman siya. So, ground area naman eh. Tapos nasa loob pa ng perimeter natin. Baka pwede naman. So, lalagyan lang namin ng beam. Sakaling lumindol, wala tayong maging problema. May interlock namin yung Yan lang oh. Saka doon sa dulo. Bibigaan lang namin. Yun sir, na lang natin kasi Sige. biga para siya. Oo nga eh. Sa ilalim. Picture ako na lang to, then print na may... Yes, sir. Yan. Saan ka po? Aprobahan. Oo, approve. Pero feeling ko wala na tayo. Oo, wala. Sa ilalim lang naman. Mas para mas Formality lang. Oh, formality lang. Tayo. Sige. Kasi tiningnan naman namin, wala naman siyang tatamaan sa ilalim. Oo. Yan lang sir. Oo. Thank you po. Yung pagsisend, saan ko isisend siya? Doon ulit sa sir, sa Anyana Dictium. Doon na lang po. Sige. Pwede kaya natin palabasin Yung nga pala, yung sir, yung pwede kaya namin palabasin dito yung dito sa existing building. Yung pinakabiga niya lang. Sisinsil lang kami para may kakapitan yung namin. Yung foundation. Mag-aano kayo sir, Sisinsil lang. para sa slab sir? Para sa slab. Sige sir. Oo, wala namang problema kasi connection lang naman. Walang problema sir. Okay. Yun na lang ito. Sige. Ilagay natin doon. Ko na lang to. Magsisend pa ako, Jo. Oo. Photo print ko lang to. Para sana aprobahan kagad. Kasi mahirap pag sir, Yeah. pag ganyan, baka ma-violation ko yung deviation Kaya sa nga plan. Maganda na inform natin Oo. Sige po. Maraming salamat po, sir. Thank you. Time check, 11:24. Ang assignment namin na yan hanggang dito. Mabuhusan lang natin yan hanggang dito. Tapos sa mga susunod na araw ay asintado na. Yung hollow blocks na gagamitin dito, D5. 5 inches. May follow-up delivery na tayo ng ating graba at buhangin. Pero after lunch. Tapos dito may konti tayong problema lang dito sa Hakot Panambak. Yan po sana, kung nasunod lang yung plano, dito po sana yan nakalagay. Yan, magsisiksikan na po dyan yung hollow blocks natin. Dyan na rin natin ilalagay. Ayan na, sa wakas yung maghahakot ng ating panambak. Dumating na. Ay, salamat. Kala ko wala na eh. Sige. Ayan, sakto. Yan, pagka natapos po to, dito na yung buhangin na kasunod at saka graba. Yan na. Break time na. Try, kain tayo, kain. Yan, kain muna tayo. Pananghalian. Anong ulam natin? Uy, mucho sabaw tayo ngayon ah. Niloloko nyo kasi puro manok eh. Ayan tuloy, isda ngayon. Di bali boneless naman yan eh. Boneless yung isda nya. Sinigang na bangus at saka lumpiang Shanghai. Kaya po. Oh, maganda ka sayang ah. Oh, kain.
Okay na po tayo rito. Yan, nakapananghalian na rin. Bali, 2 mini dump truck po yan. Yan, pupunuin po ng hakot. Panigurado, malinis to. Pati yung nandun po sa dulo. Yan na. Yan, break time na. Yan, uuwiin po muna tayo. Yan, update na tayo dun sa phase 5 pag uwi po natin. Hanggang hapon na po yun. Yan. Buti na lang po dumating yung nag-aakot ng Panambak. Kahit papano po, naayon tayo dun sa plano. Kasi talagang dito segregation talaga. Itong mga nakikita natin dito sa paligid na nakakalat ng ganyan, sa admin po yan. Dito sa mga outside workers, sa mga nangongontrata ng house improvement, bali higpit po talaga sila. May mga checklist nga din po pala, pati sa materials namin, sa mga personal na tools. Ayan. Okay, break time muna tayo. Kaya balik tayo sa Lumina. Doon na rin tayo magbibigay ng update yun sa mga nagawa din doon sa phase 5. Ayan, let's go. Tara. After break time, ayan, dito tayo sa phase 5. Ayan, meron tayong delivery. Ayan. Sir, mga ilan yan dala nyo? 200. 200? Sige. Wala pa may 150. Okay, 350. Nagdala na ngayon na sa buhangin sa kanya na. Ngayon? Pagbaba no, diretso pick up na 5 yun. Sige, Sabay sige. deliver na rin sa May ano, may graba pa yun? meron Meron po. din? Pagkatapos sa 5, Sige, graba. thank you ha. Salamat. Okay, baba muna ako saglit. Inspekin natin yung yung mga itinayo nilang poste. Log check natin yung poste. Baba lang ako saglit. Yung hollow blocks dito na lang po namin nilagay. Unti-unti naman po yan mababawasan, tsaka hindi yan nakaharang sa kalsada. Pero sa kanya na bawal to. Ayan na. Matayo agad. Bali yung posisyon ng poste namin, ayan, nakapag ganito para magkasya yung bintana tsaka yung pintuan. Ilang poste to? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bali may pang 7 pa kami rito. So isa design ng poste, according po dun sa plano, ayan, naka cross beam tayo sa taas. And taas interlock po rito. Ayan, buhos na rin po sila rito. Ayan. Buhos. 5 rin sila rito, 5. Ito yung pang natin dito, pang 7 poste. Kanina naglinis kami dun sa isang project namin sa phase 5. Saktong sakto, warm up. Ito, dire-diretso na to. Nagpapa-deliver pa tayo ng buhangin. Pusap na kami nila kuya eh. Ang order mo, priority. Ayan. Bilis na. Hindi na po pwede yung ano. Ayan. Kuya, nakakausap natin dito eh. Boss, last na kaya to? Tama na to. Okay na yan? Oo, ibaba nyo na to. Mag-aalangan tayo. Ayan. Thank you. Ayan, okay na muna tayo rito.